Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa mundo na puno ng panganib, lahat ng hayop ay walang ligtas. Isang maling galaw mo lang, buhay mo ang pwedeng kapalit. Bawat araw, pwedeng maging ito na ang huli. Palaging nasa isip ng mga hayop ay, paano kaya ako mabubuhay ngayon? Para sa mga hayop, gusto lamang nilang makasurvive araw-araw. Kung ang iba ay gumagamit ng pangil, lakas o bilis, may mga hayop din na ibang level ang diskarte para depensahan ang sarili. Minsan, sobrang kakaiba. Minsan, parang nakakatawa. Pero sa uli, epektibo naman pala. Kung iisipin mo, ang mga maliliit na hayop ang madalas na nabibiktima sa kalupitan ng ibang hayop. Wala kasi silang matatalim na kuko at wala rin silang lakas para makipaglaban. Gayunpaman, meron naman silang talino para makaiwas sa panganib. Gaya na lamang ng mga sardinas sa dagat. Hindi sila lumalangoy ng paisa-isa. Kapag may nararamdaman silang panganib, bigla silang magsisiksikan at magsasama-sama. Bubuo sila ng parang umiikot na bola sa gitna ng dagat na tinatawag na bait ball. Hindi ito para magpakitang gilas, kundi para malito ang predator. Mabilis kasing mauhuli ang mga sardinas kung mag-isa silang lumalangoy. Pero kung sabay-sabay, magkakagulo ang kalaban kung saan dapat tumira. Siyempre, ang mga predator may diskarte rin. May mga isda na sinasaksak ang bait ball gamit ang matulis nilang ilong. Ang iba, papasok mismo sa gitna ng grupo at bigla na lang susunggaban kung sino ang matatamaan. Minsan, may mga swordfish na sobrang bilis umatake, parang ninja sa ilalim ng tubig. Pero kung ang balyena ang kalaban nila, game over na ang sardinas. Ibubuka lamang nito ang kanyang bunganga para lamunin ang mga isda. Lahat ng nasa harapan niya, siguradong pasok sa bunganga ng balyena. Punta naman tayo sa mga ibon. Kilala mo ba ang Kentish plover? Mukha itong simple at ordinaryong ibon na palagi nakatambay sa tabing dagat. Pero siguradong kabibiliban mo ang Kentish plover kung paano niya protektahan ang kanyang anak. Kapag may nakita siyang umaaligid sa kanyang pugad, tao man yan o hayop, hindi niya ito direktang nilalabanan. Ang ginagawa niya, magpapaawa effect siya. Magpapanggap siyang may pilay, parang may sugat sa pakpak, tapos pasusunurin niya ito palayo sa kanyang pugad. Siyempre, ang predator susundan siya. Akala ng predator na may injury ang ibon at madali itong mahuli, pero ang totoo, bitag lang yun. Kapag malayo na sila sa mga sisiw niya, bigla siyang lilipad ng palayo. O diba, ang talino ng ibon dahil parang naisip niya na it's a prank. May iba naman tayo. Alam mo ba na may gagambang ninja? Sa desyerto ng Morocco, may isang klase ng gagamba na may kakaibang paraan ng pagtakas. Kapag may panganib, hindi siya gumagapang, hindi rin siya nagtatago. Ang ginagawa niya, literal siyang gumugulong. Ginagamit niya ang kanyang mga paa para paikutin ang sarili habang gumugulong pababa ng burol. Para siyang tumatambling-tambling. Sa bilis ng ikot niya, wala nang makahabol. Kaya nga may mga scientist na tinawag siyang flick-flack spider, pero sa internet, mas kilala siya bilang ninja spider. Parang superhero, hindi ba? Sa sobrang astig, ginawa pa itong inspirasyon para sa disenyo ng isang robot. Hanep, maski ang robot ay napagaya sa gagambang ito. Kung tutungo naman tayo sa karagatan, dito mo makikilala ang ribbon worm. Sa unang tingin, para silang alien. Manipis, mahaba, parang hindi hayop. Pero mag-ingat ka. Kapag nabigla o natakot ang ribbon worm, bigla lang itong maglalabas ng parang puting slime. Pero hindi lang ito basta likido. Para kasing may sariling buhay ang slime na yun. Yung slime galing mismo sa laman loob ng uod. Kapag hinawakan mo yon, pwede kang mahawaan ng kaunting lason. Ginagamit niya ito pang depensa para matakot ang kalaban o hindi na siya hawakan pa. Parang sinasabi niya na gusto mo pa ba akong hawakan? Sige, subukan mo lang. Minsan, sinasadya ng hayop na magmukhang delikado para hindi siya lapitan ng kalaban.
gaya na lang ng boxer crab. Maliit lang siya, pero kung titignan mo, mukha itong handang manuntok. Meron kasi itong hawak na sea anemone na parang nakasuot ng gloves na pamboxing. Sa mga hindi nakakaalam, ang galamay ng sea anemone ay nagtataglay ng kamandag. Ginagamit ito ng boxer crab bilang sandata. Kapag may lumapit, iwinawasiwas niya ang dalawang anemone na parang pom-poms. Yung kalaban naman matatakot dahil alam nilang may kamandag yun. Kung usapang pinakaastig, hindi pwedeng hindi mabanggit ang electric eel. Isa itong uri ng isda na matatagpuan sa ilog ng South America. Ang electric eel ay hindi lang basta isda. Ito kasi ay lumalangoy na taser. Ang isda na ito ay kayang maglabas ng hanggang 600 volts ng kuryente. Sapat na yon para tapusin ang buhay ng isang buwaya. Kahit sino pa yan, siguradong maingisay sa kuryente ng isda na ito. Kung tutusin, mas madalas gamitin ng electric eel ang kuryente para makahuli ng kanyang pagkain. Pero sa mga pambihirang pagkakataon, ginagamit nila ito bilang depensa laban sa mga kaaway. Minsan, maski tao ay kinukuryente ng isda na ito, kaya't hanggat maaari, huwag mo itong lalapitan. Siguro, ang pinakamabangis sa lahat ay ang Japanese honeybees. Oo, ordinaryong bubuyog lang sila kung tutuusin, pero ang kalaban nila, Japanese hornet. Mas malaki, mas malakas at mas mapanganib. Alam mo ba na ang 30 piraso ng putakte ay kayang pumatay ng 30,000 piraso ng bubuyog sa loob lang ng 3 oras? Kaya naman nakaisip ng kakaibang paraan ng mga Japanese honeybees para lumaban. Kapag may lumapit na hornet sa pugad ng honeybees, hinahayaan nila itong makapasok. Kapag nakapasok na ang hornet, sabay-sabay namang aatake ang mga honeybees. Palilibutan ng mga bubuyog ang putakte para bumuo ng bola o b-ball. Kapag kinuyog nila ang kalaban, sabay-sabay silang magbabibrate gamit ang mga pakpak. Alam mo kung ano ang nangyayari? Umiinit ang bola at umaabot ng halos 47 degrees Celsius. Delikado yon sa hornet dahil hanggang 46 degrees Celsius lang ang kaya nila. Kung hindi, siguradong matutusta sila sa sobrang init. Hindi namamatay ang bubuyog sa proseso dahil kaya nitong indahin ang init na aabot sa 50 degrees Celsius. Alam ng honeybees na hindi nila kaya makipagtagisan ng palakasan sa hornet, kaya gumamit sila ng ibang diskarte para matalo ang katunggali. Lahat ng hayop sa mundo may paraan para mabuhay. Hindi lahat may pangil, hindi lahat mabilis, pero bawat isa may sariling diskarte. Minsan, utak ang sandata. Minsan, katawan. Minsan, pakikipag-alyansa sa ibang hayop. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakamalakas, kundi sino ang pinakamatalino. Sa mundo ng kalikasan, survival ang tunay na sukatan ng katalinuhan. Kaya sa susunod na makita mo ang isang maliit na hayop, huwag mo silang mamaliitin. Marahil ay mas magaling pa silang lumaban kaysa sa inaakala mo. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, pakipindot naman ng like button para mas lumakas pa ang ating channel. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Marcus Damian. Hello rin kina Khalil, Kobe at Isha. What's up kay John Kian Flores. Shoutout kina Eliniel at Miguel Rosales. Brent Isaac Paringit. John Louis Indon. At kina Avery, Samantha at Kiano De Liosa. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!